Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Salamat sa dumadagdag subscriber no mga friend. Oy, gumanti si Atty. Enzo. Hindi, sabi ko na nga Bicolano yan, hindi pwede ka markuleta dyan, no? Anyway, dito na tayo kay Sara Duterte. Na-impeach na, Mukhang God moves in a very mysterious way, di ba? Akalain mo? Kailangan lang ng 103 na signature para ma-impeach si Sara Duterte. Ang nangyari, yung mga hindi pumirma, ang hindi umabot ng 100. Kasi ito palang nito, Kongreso. Meron pala tayong 306 congressman. Ang pumirma 215. So 91 lang yung hindi nagsipirma. Oo, no? Hindi natin alam kung sino yung 91 hindi nagsipirma, na naniniwala na hindi dapat ma-impeach si Sara Duterte, di ba? Ganun yan pero dapat nahiya naman kayo. Congressman kayo di ba? Dapat meron kayo utak, alam niyo yung dapat ma-impeach at hindi. Oo, di ba? Pakinggan natin. Tanong, sino-sino ba yung mga hindi nagsipirma na yan? May konsensya pa ba kayo? Kayo ba ay kongresista ng Pilipinas o kongresista ni Duterte? Di ba? Pakinggan natin to. Look, Luistro, Acop, Gutierrez, Chua, among prosecutor in BP Sara's impeachment trial. Pakinggan natin. Speaker, in accordance with Section 16, Rule 6 of the Rules of Procedure in impeachment proceedings, I move to elect the following members of the House of Representatives as prosecutors in the trial on the impeachment complaint filed against Vice President Sara C. Duterte. Representative Jervil Jinky Beatrix Luistro. Abogado. Magaling di ba? Galing si Beatrix. Representative Romeo M. Acop. PMAR yan Abogado Representative Ramon Rodrigo Gutierrez. Pwedeng abogado rin yan. Di ba? Representative Joel R. Chua. Abogado rin. Alam niyo mga friend, ito mga sinasabing prosecutor nito na ipadadala sa Senado para maging prosecutor din sa impeachment trial Piling-piliho ito. Kasi 306 sila ilan yung kinuha Piling-piliho ito ipadadala sa Senado para mag-prosecute dito kay Sara Duterte. Representative Raul Angelo Gil Bongalon. Representative Loreto B. Acharon. Representative Marcelino C. Libanan. Representative Arnan C. Panaligan. Representative Isabel Maria Zamora. Representative Lawrence R. Defensor. And Representative Jonathan Keith P. Flores. I so move, Mr. Speaker. There is a motion to elect the aforementioned members as prosecutors in the trial of the impeachment complaint against Vice President Sara Z. Duterte. Is there an objection? The chair hears none. The motion is approved. The majority leader is recognized. Mr. Speaker, in the additional reference of business earlier read by the Secretary. Ay, nako mga boss. Nasa Senado na ang kapalaran ni Sara Duterte kung siya ay makukumbik o papawalang sala. Parang ganun kasi may prosecutor, di ba? Itong mga Senador Peleto, na itong 24 ba ito? Senador, 23, no? Sila ay magiging judge dito sa impeachment trial ni Sara Duterte. Imagine mo,
sa tunay na buhay, bago ka maging isang judge o maging isang prosecutor, kailangan law graduate ka. Di ba? Tsaka hindi ka basta-basta abogado para ka maging judge sa isang korte. Di ba? Pero sa politika, magaling ka lang sumayaw, magbudot at magtatambling at saka kumanta ng pwede ka nang maging judge. Kahit tsura ni Kimo, kung nakatoga, nagsusuto yan ng toga para di ba? At Kimo, mag-ahit ka naman ng balbas mo, ng bigote mo bago ka maging judge, no? Kakahiya, at saka ka magaganon dun sa judge ka Oo, Kimo. Antakin mo, no? Magiging judge sila, no? Dahil lang sa sila'y popular, no? Pating yan. Tanong, paano ninyo babanggain yung mga sinabi dito na magiging prosecutor? Piling-pili ho yan. 200, 306 ang pinagpilian yan. O sabihin mo ng, 215 na lang na pumirma dyan sa impeachment complaint na yan ni Sara Duterte para maging mabilis at makaakit na sa Senado, no? Mantakin mo, 103 lang ang kailangan, naging 215 ang pumirma. Talagang isinusukan na to si Sara Duterte, di ba? Tanong, paano nila ngayon babanggain niyang mga yan na mga prosecutor nang gagaling sa Kongreso? Mabigat ho ang mabigat ho ang laban sa Senado. Kasi kailangan mo ng 2/3 Kailangan mo sa 24 o 23 kailangan makakuha ka yata ng 16. Samantalang pag si Sara Duterte nakakuha yata ng 8, tapos ang kaso, dismiss. 8. Yun ang yun ang sinasabi. Tatlo na yung 3 stooges. Bato, Kimo, Bongo. Yan. Kaya lang i-explican nila kung bakit para sa kanila hindi dapat ma-guilty si Sara Duterte sa impeachment complaint laban sa kanya. Ipapaliwanag niya po yan Oo. Paano ipapaliwanag yan? Aber? Ang dami hong ang linaw ng ang linaw ng mga ebidensya na talagang ito si Sara Duterte, dapat ma-impeach. Unang-una na nga, parang may tama na. Mantakin mo Ipapapatay niya si presidente, asawa, pati congressman. Pahuhukay niya yung mga... Pati nga yung disbarment, tagal di ba? Pinailan ng disbarment yan sinasapak yung sheriff, mayor pa siya nun. Di ba? Masyado mabigat ang ebidensya para kontrahin. Siguro, baka sakasakali paano mo kukontrahin talaga? Ang hirap, no? At yun nga, yung perang inubos, paanong saan dinala, marami Tsaka yan nga, congressman mga yan, para sa tingin ko, mas mahirap maging congressman kaysa maging senador. Di ba? Eto si Kimo, tumakbo to dati. Tinakbo to. Mayor yata, talo. Pero nung naging senador, number 1. Ba? Mga friend. Yan ang problema dyan. Siguro, sasabihin na lang ni Kimo na basta ako, pero ipaliliwanag mo kung bakit hindi guilty ang magiging mo kay Sara Duterte sa impeachment Ipaliliwanag mo yan Magbibigay ka ng rason mo Anong ibibigay mong rason? Doon sa mga ebidensyang nakuha ng Kongreso na dapat nang ma-impeach yan. At overwhelming naman. Yun nga, sa halip na 103 lang, 215, more than double ang nakuhang pirma ng Kongreso.
Yun nga, yung ang hindi naka 100, yung ayaw pumirma. No, 91. Si Pulong yung isa siguro dyan. Di ba? Yung kapatid niya. Di ba? Eto magkakaalaman dito. Sana malaman natin kung sino yung, wag na masyadong maraba yung 215 na mga nagsipirme. Malaman natin yung 91 na hindi pumirma. O whatsoever, baka nag-abstain yung iba dyan. Ayaw nila makialam. Malaman natin, pag nag-abstain ka, parang hindi ka na rin pumirma, di ba? Ganun yun. Sa bilang kongresista. Di ba, mga friend? Malalaman natin kung pumirma si Erwin Tulfo. Kung hindi pumirma, dahil kongresista si Erwin Tulfo, di ba? Malalaman din natin sa Senado kung pipirma rin to si Rapi Tulfo na dapat na guilty si Sara Duterte. Yan, kakaalaman dyan, mga tip. Pero yung tatlo, automatic yung 3 stooges na hindi yan, not guilty ang magiging, magiging hatol niyan dito kay Sara Duterte. Hindi siya guilty. Ayan nga, tatlo. Sino pa ba yung senador na marami yan mga barkada, baka Estrada, si Jinggoy, baka hindi rin dahil ninang si Revilla, mga bakadi niya 5 na, sino pa? 3 na lang kulang, baka yung Tulfo nga 6, 2 na lang. Baka si Villar 7. Meron pa isa. Lito Lapid. Baka rin si Lito Lapid. 8 na. Tapos na ang kaso. Not guilty na si Sara Duterte. Yun ang hula ko Hula lang yung 3 stooges. Bato, Bongo, si Kimo. Tapos Revilla. Tapos Estrada. Tapos Lito Lapid. Tapos Villar. Dalawa pa yata yung Villar dyan Senado Hindi pa natin alam yung Cayetano. Mukhang malabuhong ma-guilty yan. 8 lang ang kailangan baka sumobra pa nga yun ang problema. Yan din na sinasabi ni Justice Carpio, di ba? Na baka mahirapang makakuha ng numero. Numbers game mo kasi. Sa Senado. Sa Senado ang problema rin ni Justice Carpio, di ba? Yan, niliwanag. Yung 3 stooges. Tapos Revilla, Estrada, Cayetano, Villar, Lapid, Tulfo. Siyam na Doon pa lang tapos na. Hindi na magiging guilty si Sara Duterte. May nagsasabi naman na dapat mag-resign na si Sara para makatakbo pa raw sa pagka-presidente. Yun ganun. Pag magre-resign si Sara Duterte, parang inamin na niya. Dahil kung kailan naka-impeach na siya, saka siya magre-resign. Di ba? Yun yan, mga pre, unulit ko. Yung 3 itlog. Bato, si Bongo, at saka itong si Kimo. Tapos, Estrada, Revilla, Lapid, Cayetano, dalawa yata yung Cayetano, di ba? O Cayetano. Kalimutan ko isa, Tulfo. 8 na. Tapos na, kaso. Pero sana naman makonsensya kayo. Kasi lalabas talaga yan, pagka idinipensa nyo yan sa prosecutor ng Kongreso, idinipensa nyo si Sara, napakabigat para nyo idepensa yan. Talagang harap-harapan na talagang mantakin mo yung pinakita niyan. Di ba? Sa bansang Pilipinas, involved sila sa droga, Bureau of Custom, patayang katakot-takot, ididepensa ninyo. Di ba? Yun ang problema dyan, mga friend.
At meron din nung sinasabi na malapit na rin dumating yung ICC, no? Yan ang mga problema ng gobyerno ni itong si PBBM. Yan ang problema ng gobyerno. Oo. Sabi nga ng si Bersamin at saka ito si DOJ Secretary na makiki-operate sila. Hindi sila pwedeng tumanggi sa Interpol, di ba? Ang problema, paano huliin yan? Di ba? Si Bato sabi ni Bato kailangan protection. Walang bayag daw yung kailangan may bayag daw yung Senate President para protektahan daw siya. Kung sakaling nandyan na yung arrest warrant na ilalabas ng International Criminal Court. Ha? Paano ka naman poproteksyonan ba to? Anong cuddling criminal? Ang kaso mo crimes against humanity, aasahan mo poproteksyonan ka ng Senado? Baka natutulog ka ba to? Gumising-gising ka. Oo. Tsaka yun nga, yung presidente, sa totoo lang, nung pa ako nga malabong mangyari, pero yun nga, sinasabi nila na si Marcos daw nagsasabi na hindi kami makiki-operate dyan. Yun na nga, lumalabas. Hindi sila kiki-operate sa ICC, pero hindi sila pwedeng hindi maki-operate pag nandyan ay warrant of arrest through Interpol. Kasi miyembro tayo na Interpol. Yun. Kaya mukhang malapit nang matapos. Kaya lang, ang tanong, paano tatapusin? No? Pero yung impeachment ni Sara Duterte, mukhang dadaan po ng butas ng karayom yan sa Senado. Pero kung maiiral ang konsensya, pero mahihirapan yata yung konsensya. Yung tatlo sure ball na yun. Kasi, magiging senador ba yung tatlo na yun kung hindi kay Digong? Di ba? Yung si Kim mo, si Bato, mantakin mo si Bato, biglang namulaklak ng estrella yung kanyang balikat nung naging presidente si Duterte. Nanagpasan niya pa yung mga senior niya sa PMA. Biglang 4-star general siya, di ba? Taragis. Anyway, basta si Kimo, pangako ni Kimo, sasama siya sa ICC. Sasama siya kay Duterte pagka dinampot si Duterte. Diba? Magulo yan. Pero, yun nga, antayin na lang natin. Kasi gobyerno itong binubunggo mo diba? Kaya sabi ko na nga, diba, baka hindi na umabot ng eleksyon. Kasi nga, Mayo pa mukhang ang hula ng bolang kristal ni Secretary Llamas, baka itong Marso, nandyan na yung warrant of arrest, no? Ganun ho yan. Magkulab na po tayo, mga friend, at mahaba-haba ho ito. Ang dami ng comments, Hindi ko matatapos ko, no? Pero yun na nga, yun ang impeachment complaint, kung wala hong hiya yung mga nasa Senado, naboboto sila dahil sila aso ni Duterte, na tayo magagawa doon. Not guilty ang magiging verdict ng Senado sa impeachment complaint ni Sara Duterte. Yun ang mangyayari dyan. Yun ho talaga Sa Kongreso, kailangan mo 103. Mas kokonti kesa sa Senado. Sa Senado naman, kailangan mo mas marami para makumbik mo si Sara Duterte. Pero alam nyo, mga friend, ano lang to tinatawag na only in the Philippines, no, siguro. At sa istorya ng Pilipinas, ngayon lang ho tayo nagkaroon ng vice presidente na mai-impeach. Meron ng presidente, pero wala pa hong na-impeach na vice presidente. Bakit? Wala naman hong papel ng vice presidente. Spare tire nga lang ho yan. Pero itong at wala hong vice presidente
na nagsalita sa Pangulo na pupugutan niya ng ulo at ipapapatay niya. Bukod tangi ito, oo, na ipagtatanggol ng Senado para hindi siya makumbik nung mga ibang senador para hindi siya makumbik. Oo. Pakapala na lang ang mukha yan kung nasasaling mangyayari yan, di ba mga friend? Ang liwanag eh. Sobra-sobra. 103 naging 215. Kontra 8 lang 8. Pag naka-8 si Sara Duterte sa Senado, not guilty na siya. Mas mabigat. Kailangan 16 ang makuha ng taong bayan. Taong bayan na sinasabi ko para siya makumbik. Anyway, marami pa naman parating na kaso. Kung di man makalusot man siya dito sa Senado, yung mga kaso niya. Plunder, kung ano-ano, di ba? Ganun lang ho yun, mga friend. Mag-collab na po tayo. Basta ang maliwanag dito, mga boss, nung parating na yung pagkaka-impeach si Sara sa Kongreso, nalaman ng taong bayan kung sino ang mga kongresista ng Duterte. Hindi ng bayan, ng kanilang mga nasasakupang lugar. Ganon din ang mangyayari sa Senado. Kung sino ang senador ng Duterte, protektor sila ng mali. Yun lang yun. Simpleng-simple, di ba? Kasi kung tama, kung sa para ka sa bayan, talagang i-impeach yan. Oo. May tililing nga eh. Oo. Ewan ko. Ganon din tong balikan natin tong ang tawag dito, Kumilik. Oo. Tignan nyo yan, Di ba nakakahiya yan, mga Comelec? Magiging judge, si Kimo, dapat talaga itaas ninyo yung nyo yan, hindi yung no read how to read and write. Mas Filipino citizen, pwede ka nang maski na anong posisyon sa gobyerno, putik yan. Diba yan? Tama, magiging judge. Magiging judge ka ba kung di ka nag-aral ng abugasya? Pero pag dito sa politika, kaya maraming gustong maging politiko eh. Takin mo yan, si Kimo, magiging judge. Tanginang yan. Ay, Joey Tobelea, shout out. Librado Tutubico, shout out. Good morning, Karox, and to all warriors watching from Edmonton, Canada. Stay safe and healthy. Pikon si Marcoleta. Buti nga sa'yo. Sip-sip ka kasi sa tandang durian do tae. Michael, Michelle Edwin, my friend, shout out. Joey Tubileha, Linlang Marcoleta. Supalpal ka kay Atty. Enzo. Galit na galit si Atty. Enzo talaga. Talaga. Inulit-ulit pa. Talagang manlilinlang ka, di ba? Rayan Tubileha, shout out. Atty. Enzo, tinaas ang bandera ng Kabunyog. Torneo, dumarami na kami dito sa Rocky Warriors. Baka 50,000 boto ka sa amin. Ba? Yung mga kamag-anak pa nito, time is 2 mo lang to, di 50 mil na. Testing ko, lintik talaga kahayupan si Marcoleta. Ugaling walang aral sa ginawa niya kay Atty. Enzo. Buti hindi bumigay si Atty. Enzo. Matibay si Atty. Enzo. Lalo na sumikat si Kabunyog Enzo Recto di ba? Sa ginawa nito si Marcoleta. Kung kontem-kontem ka, sa alimpusa ka lang pala. Bang tip. Ay nako, Marcoleta, ewan sa'yo. Pero abogado yan, di ba? Kala mo kung kala mo kausap niya bata si Atty. Enzo. Professor Sabihin mo, hindi dapat, kung ano pagsasabi nito. Yan ang bumalik sa'yo. Joey Tobelea ulit. Actually, si Linlang Marcoleta ay fake news. Sa ABS-CBN, may pakamay-kamay pala siya kay Leni Robredo, kunwari unity raw. Di ba? Plastic nga Es Marisa, shout out. Good evening, Sir Rox. Yes, napanood ko po ang mas maraming humanga kay Atty. Enzo sa panghihiya ni Marcoleta. Di ba? Ayan, pinag si Atty. Enzo sukang-suka raw siya. Pag tinatawag niyang honorable si Marcoleta. Pero nagpapakaano lang siya Talagang tag dito,
Pinakikita lang niya na may pinag-aralan talaga siya. Na siya ay, oo. Ba't kita kakanain eh? Teritoryo mo yan, sabi Atty. Enzo eh. O, di ba? Mayabang ka lang eh, dahil nandiyan sa teritoryo, di ba? Ganon, o. Testenko, shout out. Hindi niya kayang kasuhan si Atty. Enzo dahil pag nabuklat ni Atty. Enzo, madaming katibayang mabubulat-lat si attorney, o di ba? Hindi man gagano si Atty. Enzo ng ganun-ganun lang eh. Ha? At maingat din siyang mag-vlog, di ba? Parang Atty. Claire Castro din eh, o di ba? Federico Mantac, Atty. Claire, kailangan ka ng bayan, ha? Tingin ko kay Atty. Claire eh, parang ano eh, ha? Tag ito. Miriam Defensor Santiago in the making, ha? Pero mas pinis si Atty. Claire. Pinis, ha? Oo, ha? Hindi natin alam pag naging senador yan. Or, more than senator pa. Di ba? Federico Mandaco. Saludo ko kay Atty. Enzo. Kahit first time niya sa hearing sa Kongreso, hindi siya natakot magsalita. Lalo doon sa sagutan nila ni Marcoleta na parang personal na. At tama lang hindi siya humingi ng apology sa kanya. Hindi hingi yun. Hindi hingi yun, ako. Joey Tobileo ulit. Dapat malaman ng mga tao yung resulta ng investigasyon ng DND kung ano na ang nangyari pagkakuha ng pera sa land bank, saan dinala ang pera. Yun nga ang gustong malaman ng taong bayan. Pinase, parang pasang bilis eh. Oh, 100, hindi lang naman 125 million eh. Dalawa yung pinagpasahan. 125 million sa isa naman. Pinasa din dun kay Nolasco. Oh, malaki. 612.5 million nga yun eh. Hindi lang 125 million. Putik yan oh. Kalat ni Bayan, shout out. Faith and Trust, shout out. Yang Marcot tigas ng mukha kunwari naninindak dahil akala niya dahil sa Congress siya. Hoy Marcot, totoo namang nanlilin lang ka. Agree po ako sinabi ni Bad. Oh, di ba? Joey Tobileo, tama lang na di nagsorry si Atty. Enzo. Hindi magsosorry yun, Joey, naku. Sukang-suka na nga siya sa kakatawag doon. Honorable. Siguro kala ni Marcoleta na nakuelyo niya si Atty. Enzo, no? Bukas ka. Hello, binibining Akira Miloski Farm at ingat ka palagi. Shout out Akira. Sana okay ka lang. Joey Tobileo. Sir, hindi kaya maging star witness yung aid ni Sara na kumuha ng pera balang araw, baka ganun ang plano. Pwede. Kaya nga naano ni Justice Carpio eh. Gusto niya malaman kung ano nangyayari sa investigasyon ng Department of National Defense. Parang sinalba eh, no? Totoo nandiyan na eh. Biglang kinuha ng armed forces at sila na rin mag-iimbestiga. Marcelo Chan, welcome to the club. Sobrang bilib ni sarili si Marcoleta. Ayun nga. Marcelo Chan ulit. Naging congressman lang naman si Marcoleta dahil sa party list. Kadistrito niya, di siya binoboto eh. Ganun. Joel Molina, shout out. Karox, hindi naman para membro ng TRICOM, hindi naman pala membro ng TRICOM, may gana pang magpo-contempt hanggang member lang pala ng iglesia ni Manalo. Joey Kiano, gatecrasher not allowed. Yun nga eh. Alam mo na yung mga congressman eh, mga statesman yan eh, di ba? Mary Ruiz, shout out. Marcoleta, overacting. Marcoleta, you should apologize yourself. Tayo. Ang dami mong kakampi, Atty. Enzo. Okay, tamo ha. June Mesa, welcome to the club. Manglilin lang naman talaga itong si Marcoleta na sa taong bayan sa pamamagitan ng pagtatanggol sa mga pagnanakaw at katiwalian ng mga Duterte. Makinig ka, Marcoleta eh. Gagaling-galingan ka eh. Sabihin mong wala kang nililin lang. Yan. Pagtanggol may manlilin lang, di manlilin lang ka rin. Yeah. Same feather, same birds. Okay na ako dyan, no? Kalat ni Baya, good evening, Karoke. Bugbugin mo ng bugbugin ang tangang Tricon.
na yan, kasani, ng mahimasmasan na mga bugok na yan. Hala, bomba. God bless your family. God bless kalat ni ka, ha? DC Grood, shout out. Hoy, salamat, ha, oh. Nagpadala siya ng pangkape. Sabi, oh. Nagbumirang kay Marcolecta ang atake niya kay Atty. Enzo. Lalo tuloy napatunayan tama ang opinyon ni Atty. Enzo laban kay Marcolecta. Ha? Dahil may basihan naman talaga na may panlilin lang ang ginawang pagbisita ni Marcolecta kay BP Lenny. Congratulations, Atty. Enzo. Mabuhay ka. Sana ikaw naman ang nasa kongreso susunod. O, diba? Mahirapan na ito si Marcolecta nito. David Alvin Mendoza, shout out, ha? Hello po, Karoke. Good evening po sa lahat. Ito namang si Marcolecta, gusto pang ipa-contempt si Atty. Enzo Recto, dapat nga, ito si Marcolecta ang ikinukontempt ng Kongreso. Dapat ang ginagawa ni Marcolecta ay maghanap ng PA or personal alalay para naman may mag-ayos ng wig niya kasi halatang peke, kamukha niya na peking mambabatas, parang bunot na isinuklob sa ulo niya, yung piluka niya. Nakapiluka ka ba, Collecta? Ha? Elizabeth Iscario. Good evening, Sir Rox. Mapapil talaga yan si Marcolecta. Pasikat kasi nga, laos na, di man lang yan mananalo at kulelat nga yan sa survey. Tutayan ni Digong. Sa sobrang sip-sip sa mga Duterte, akala niya, tataas ang survey para sa kanya. Walang boboto sa isang maepal na Marcolecta. Patay tayo dyan, kolekta ka ng kolekta eh. Friend, Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo mga boss. Ah? Friend, Amy Bingson, Dolor Gracia, shout out. Ah? Sabi ni, Eman Escalona, shout out, ah. Muli po ay sumasampabuid. Nagmula po sa buntong ng tralala, impong basyang Team Teadeli, bumabalandra at bumabati po ng may ngiti. Sa'yo, Sir Rox, at sa buong Team Rocky Warriors the Great. Sa topic po today, Sir Rox, kapirasong part lang po ang napanood ko, pero talaga pong gigil to the max. Ito pong si Sir Cubeta. Ano po? Di pa na siya na ipahiya niya ang kanyang subject. Gusto pa talagang lumuhod sa harapan niya at mag-sorry. Hoy, Mang Cubeta. Manong umayos ka, ha? Aminin mo na kasi na ikaw po walay at laos na. Huwag ka na pong masyadong maangas, sir. We should be equal and have the rights to speak up. Everybody is entitled to their opinion. Oh. Ay, Marcolecta kay. Anong object mo diyan, ha? Naku, baka nga lang ikaw na Damontes mapitik ko sa punong tenga. Baka sakaling may masmasang ka, buwisit ka. Ano po? Kung ikaw ang nakaupo diyan, kala mo naman kung sino ka ng siga. Baka sir, nakakalimutan mo yung subject mo na nirarat-rat mo. Isa yan sa nagbabayad ng buwis para sa may maibayad sa'yo na buwisit ka. Tapos aarte ka ng ganyan. Kung ikaw ay pikon, bakit ang hindi mo hamunin ang Tulfo Brothers? Aber, yun. Para makita ng buong bayan na ikaw isang malupit at di nagpapasinda kahit kanino man. Baka sakaling sir, may pag-asa ka, umabot sa number 50. Pinakakulelat-belat sa balota. Kaya, kung ako sa'yo, sir, kung talino mo at talas ng bunganga mo, ipahinga mo na. Di mo na panahon ngayon, sir. Sa maiksing salita, laos na, walay. Good luck sa'yo. Sa Mayo, sir. Ang sa inyong pong lahat ay tunay pong nagmamahal, malupit pong nakikibanat sa ganap. Ito po ang asungot ninyong Tia Deli. Ingat ka dyan, friend, ha? Mundo Cheng, shout out. Huwag na tayo pang umasa, pang may kakahantungan pa kung saan mapunta ang daan-daan milyon dahil naghati-hati na sila. At yung vlogger na baby yung sinasabi niya ay si Mia Alicia, yun
yung hindi niya pinatawad, yung binara pa nga siya ni Mima Alicia, saksakan ng kayabangan itong bugok na Marcoleta. Pagkasasagutin mo, ang tanong mo sa kanya ay tuloy ang daldal niya, hindi ka na makapagsalita, lagi niyang ginagawa. O, diba? Bastos nga, sabi nila, diba? Bastos. Edmundo Cheng ulit. Alam ni Marcoleta na mas malaki ang magiging lamang ni Enzo sa kanya sa pagkasenador. Naging sikat lang siya. Hindi, kongresista. Edmond. Naging sikat lang siya dahil nakaupo pa siya sa bugok na amo. Sa bugok na amo niya, katulad din niyang masyadong bilib sarili niya, na hindi rin siya nalalayo kina Robin at Bato. Alam ng lahat na mas may utak pa si Enzo sa inyo, sa tunay na abogado. Totoo. Wizkid, shout out. Just like whatever else he tries to master. Mundo Cheng ulit, oh. Alam ni Marcoleta na mas malaki pa ang magiging lamang ni Azor kanya pagkasenador. Nabasa ko na to. Mundo Cheng ulit, oh. Sa aking palagay, dapat lang na hindi na makaupo at makabalik sa gobyerno ang mga nanunungkulan ng mga politiko. Yung mga kaso tulad ng halimbawa sina Bong Revilla, Jinggoy Villar, Cayetano at mga walang ginawa sa Senado. Tulad nila Lito Lapid, walang ginawa kundi gamitin sa mga illegal ang pagkasenador. Nasa batas naman bawal ang family dynasty, bakit tuloy pa rin? Pinakabulok ng mga batas sa buong mundo. Ramon Valencia, oh. Bossing, sa ginawa ni Marcoleta ay lalo pang sisikat sa Tony Enzo ng bunyog. Tama naman, huwag paniwalaan ang mga sinasabi ni Marcoleta. Biruin mo, gusto niyang tanggalin ang mga krus sa ribulto sa ospital. Di ba nabalita yan dati? Ganun ba yun? Di ko nabalitaan yun, ah. Ang alam ko, si Sara Duterte, gusto niya tanggalin yung mga nakadikit sa eskwelahan. Di ba? Ramon Valencia ulit, oh. Itong Quadcom, okay na sana sa daming napuya tumaas ang bill sa kuryente na nalipasan ng gutom para lang makapanood sa investigasyon na ginagawa nila. Kung kailan malalaman na sana kung saan dinala ang mga bodyguard niya sa cash, biglang pinasa sa investigasyon sa mga sundalo. Ang daming nabitin doon at sigurado nagalit. Totoo yun, Ramon. Lili Chang, shout out, ha. Kaya nga delikado kung magkaroon ng militar junta at sila ang hahawak ng Pilipinas. Sobrang corrupt din ng mga yan. Pag military takeover na tayo, do you think may freedom of expression pa kaya ang mga tao? Wala nang mga protesta-protesta, bawal na yan, lalong malalagay sa komplikado ang bansa. Tingnan mo ang Singapore, hindi ka pwedeng magsalita o lumaban, ipatatapon ka sa ibang lugar. Okay sana kung hindi kurap ang namamahala. Ang Pilipinas, nuknukan na mga magnanakaw kahit militar pa. Meron akong kumaring sekretary sa Port Bonifacio, yung boss niya, isang officer ng pondo ng mga sundalo. Ngayon, ang dami niyang pinamili ng mga bahay sa subdivision namin. Sabi namin, sekretary lang yan, ha? Sekretary lang naman siya. Paano siya nakabili ng mga bahay? Yung pala, hindi sa kanya yun. Ginawa lang siyang dami ng boss niyang opisyal ng mga sundalo. Pag malapit nang magre-retire ang mga sundalo, kinakasuhan para hindi makakuha ng retirement o ibibinbin ang claim nila. O, ganun. Lili Chang, marami rin alam si Lili Chang. Totoo lang, ha? Bihira naman mag-comment, no? Di ba? Ramon Valencia ulit. Minalasalaga yung babae dahil kay General Stone. Kaya kailangan ni General Stone magbago, no? Pinitik na siya ng Panginoon. Kumusta na lang sa mga Karaoke Warriors at sa pamilya mo. God bless as always. God bless, Ramon Valencia. Mundo Cheng ulit, no? Ang kinagagalit ni Marcoleta kay Mia Alicia ay nagsama ang picture nila sa iisang placard nila ni Kibuloy sa isang, at si Marcoleta
Ano bang iba nilang dalawa? Pareho naman silang mga kulto. Biruin mo, itapat ang INC sa isang kriminal na rapist, si Kibuloy. Bakit ka pumayag? Itabi ang litrato mo sa isang kriminal na si Kibuloy. Diba? Marcoleta ka eh. Gagaling-galingan ka kay Atty. Enzo eh. Buong-buo ka naman. Ramon Valencia ulit, bossing. Ang saya siguro kung sila Atty. Claire, Atty. Enzo, Atty. Libayan, Sir Christian at yung partner niya si Mike Abe, Sir Vlog, Caster, pati na rin ikaw, bossing, kasi mga totoong tao kayo, dapat na magpahayag ng balita. Saludo kami sa inyong lahat. Salamat Ramon. Oo. Ted, oh. Ito naman to si Ted. Pumapil kasi itong Marcolectang matalinong bobo. Unang saltada pa lang ng pagdinig ng Tricom, umiyak agad. Bakit daw wala ang pangalan niya sa survey? Dapat bang isingit niya yon sa pagdinig para sa mga fake news? Fake news ba ang pagkawala ng pangalan niya sa SWS survey kung hindi siya tanga? Maraming kapalpakan ang sinabi niya sa Tricom, tulad ng hindi daw sa atin ang West Philippine Sea. Papangalanan bang West Philippine Sea yun kung hindi pag-aari ng Pilipinas? Marcoleta, alalahanin mong nanalo si Pinoy sa arbitration sa Dahig para patunayan na sa atin ang West Philippine Sea, mga China. Kasi itong buhong na ito. Tapos ihihiya si Atty. Enzo, pino na lang siya. Ngayon tatakbo sa pagkasenador. Talo mo pa si Kimo, bobo. Talo mo pa si Kimo, bobo. Tayo dyan. Lilichang. Toro ni Digong yan na i-persecute. Turo ni Digong yan na i-persecute si Ka Enzo Recto sa pamagitan ni Marcoleta dahil parang si Ka Percy na rin si Ka Enzo kung magbibigay ng insight sa mga nangyayari sa politika ng Pilipinas. Tinik si Ka Enzo sa mga politiko na nanlilin lang dahil na-inform ang mga mamamayan na malaman ang totoo at maliwanagan. Tayo sa pamamagitan ng mga vlogs ni Ka Enzo. Ang totoo niyan, gusto niyang ipasara o take down ang channel ni Ka Enzo para walang marinig ang mga tao sa katotohanan. Gusto ng mga Duterte na wala tayong mapapakinggan tama tulad ng pagpapasara sa ABS-CBN. Simple lang para walang pupuna sa kanila. Tapos isusunod niya yung ibang truth vloggers. Kakamali siya, friend. Hindi mangyayari. Ashinga. Welcome to the club. Marcoleta, isip bata. Konting comment mo, lupit Shirley J. Sir, shout out Di baling pinahiya ni Kong Marcoleta si Atty. Ricky Tumotorgo. Pero ang kapalit niyan, ang pagsikat niya ng tuluyan sa kanyang bunyog party list, number 87. Lunukin na lang muna ni Atty. Ricky Tumotorgo ang lahat ng pagpapahiya sa kanya. Balang araw, makakaupo rin siya sa Kongreso. Go, Atty. Tumotorgo. We are proud of you. Hindi naman actually nilunok. Shirley, pinagpasensya niya nga lang, sukan-sukan na raw siya. Napanood ba yung vlog ni Atty. Enzo kanina? Yung sana itatopic ko Kaya lang mukhang nandito tayo sa Hindi tinigilan hindi tumigil si Atty. Tumotorgo. Tsaka sinagot din siya doon Kaya sasabi, mag-apologize, public apology. Hindi ko gagawin yan. Opinion ko yun di ba? Gawin mo, Marcoleta. Demanda mo tapos papakontempt mo, bukas ka, wala ka nakuha. Tapos sabi Atty. Enzo, kaya napahiya yung gago, alas 3 pa lang, muwi na. wala siya makakuha magse-second sa contempt niya pahiya siya. Kaya lumayas na. Wala siyang kakampi, kumbaga, isa lang ang magse-second Second demotion. Sasabihin na ni Dan Fernandez. Second. Any objection? Walang nag-second Tsaka paano siya mag-contempt hindi nga siya member ng Tricom. Ay, Marcoleta ka Hiyang-hiya siya, sa totoo lang, napahiya siya doon. Delio Alpilor, shout out. Gago talaga si Marcoleta na yan, Xerox.
Di niya matanggap na talagang wala siya kwentang tao. Nasaktan ang ego niya. Ang gulo ng Kongreso, Sir Rox. Dismayado na ako sa mga yan, mga sarili. Sila pasikat kuno pero wala silang pinatunayan sa mga ginawa nilang investigasyon. Kakasukan na sila. Salamat, Sir Rox. Ingat po tayong lahat palagi. God bless. God bless, Rodelia. Ha? Ricardo Francisco, shout out. Marco Lecta, pala. Ha? Marco Beta, Palaka, alias Piluka. Patay tayo dyan. Joe Film, shout out. Marco Lecta, nakakahiya ka sa totoo lang. Naturing ka pa namang isa congressman at abogado. Kung nag-usap na lang sila ni Atty. Enzo sa isang mga ginoong paraan at ipaniliwanag niya ang panig niya, di wala sanang ganitong aberya. Wala nang respeto sa iyo ang taong bayan, Marco Lecta. Kauri mo rin mga kapwa mo aso ng mga didishit. Basta Tatak Duterte, bastos. Ito, mainit ang ulo ni Joe Films. So, welcome to the club, Joe Films. Ha? Jane Labay na, shout out. Tawa-tawa, Sir Rox, sige, game akong ipatawag sa Tricom. Tignan ko lang kung di sila mabighani sa beauty ko. Yun lang. Patay tayo dyan. Miss Aruba, patay tayo dyan. Jane L. ulit, oh. Sir Rox, pag pinatawag ko sa Tricom, sabihin ko, bakit niyo ako pinapatawag? Hindi naman ako abogado, hindi ako doktor, hindi ako engineer, hindi ako vlogger. Ako'y isang hamak na magandang lakwatsera lamang. Anong problema niyo? Bong Tupa, shout out. Bonyog pa rin, oh. Torenzo, puro sa'yo to. May mapamilya pa to, oh. Julito Robilo, shout out. Brother Rox, napanood ko dati yung vlog ni Atty. Enzo Recto tungkol sa sinasabi na sa content na nanililang si Marco Lecta. Tungkol yun sa pa-epal pagpunta niya ni Marco Lecta sa Naga, October 24, dahil nakipagkamay kay Lenny. Oh, totoo naman. Oh, ba't ka pupunta-punta nun? Plastic ka naman talaga, Marco Lecta ka eh. Ito lang eh. Gusto mong boto? Oh. Blight 26 Gaming, welcome to the club. Kawawa naman si Marco Lelat, walang kapwa buhaya na sumuporta sa kanya. Okay, welcome to the club, ha. Blight 26 Gaming, ha. Ano? Kawawa naman si Marco Lelat, walang kapwang buhaya na sumuporta sa kanya. Patay tayo dyan. I'm Lorena Urig. Welcome to the club. Sir, pahiya po si Marco Lecta. Magmakin niyo po, walang kaibigan sa Tricom. Isa lang, magsesekin lang sa kanya, wala pa eh. I am Lorena Urigo. I am Lorena Urig. Walang sorry, walang contempt, at walang friend. Florentino Bendulo. Welcome to the club, ha. Marco Lecta, magulo ka pa sa bulbol. Ito na, patay tayo dyan. Oh. Noel Bansuela. Welcome to the club. Mali at pahiya si Marco Lecta. Oh, diba? Oy, happy birthday ulit, ha. Sa nanay ng aking kaibigang, si Noel Rosuelo, Lord Elisa Rosuelo. Happy birthday, ha, manang, ha. Oo. Alam niya si Noel, kaibigan ko yan, eh. Hindi mahilig sa babae yan. Mabait yan. Rodel Noliedo, welcome to the club. Sana pagharapin ng GMA 7 na magdebate si Atty. Luke Espiritu at si Marco Beta para makita kung sino ang maangas. Todas siya dun, ha. Orville Medina, welcome to the club. Pagkayabang-yabang ni Marco Lecta, ano bang kasalanan ni Atty. Enzo para i-contempt niya? Si Marco Lecta ang dapat madisbar, kandidato sa pagkasenador. Bakit hanggang kongreso sakop niya? Yun. Kasi ano pa siya eh, Orville eh. Kongresista pa lang siya ngayon eh. Tumatakbo pa lang ng senador, ha? 2 beses niya nang ginawa yan. Nakaraang senatorial election, nagkandidato rin niyang loko-loko na yan. Tapos nung palagay niya
Di siya lalabas, nag-withdraw sa pagkakandidato. Pagka-senador, nag-withdraw sa nag-withdraw yan kahit tapos na ang deadline ng filing of candidacy. Tapos nakita na lang ang taong bayan, congressman siya ulit. Yolanda Q. Toyko, welcome to the club. Yolanda Tio Toyko. Bags ako, si Mark Collecta. Daily sa pang-insulto niya kay Attorney Enzo na nagmamahal sa bayan. Si Mark Collecta believe sa sarili. O, di ba? Chess Master, welcome to the club. Hindi tama, sir, ginawa ni Mark Collecta, lalo disisipot ang mga DDS vlogger. O, di ba? Yung mga DDS vlogger, pinapunta kayo sa TRICOM eh. Sa Supreme Court kayo nagpunta, magunggong ka talaga kayo. Ang sa inyo. Peter Concepcion Senior, welcome to the club. No vote, Marcoleta sa 2025 senatorial election. ABS-CBN, gising mga empleyado. Teka, Marcoleta ka. Manuela Martin, welcome to the club. Sir, si Marcoleta, kaluluwa yan. Si Marcoleta, kaluluwa niyan, hawak ni Duterte at hindi isa sa bayan. O, diba? Ruben Velasquez, shout out. Marcoleta, basura lang sa Quadcom. Bienvenido, Bileta. Welcome to the club. Saling pusa lang yan si Marcoleta. O, yun nga. Kulot siya. Welcome to the club. Joke yang si Marco Beta. No to pro-China. Wala daw West Philippine Sea. Sebastian Sartin Gonzaga. Shout out. Walang committee si Marcoleta. Wala nga eh. Loko-loko. Roger. Shout out. Atty. Enzo, ikaw ang matapang dahil hinarap mo sila. Dito lang kami, mga support sa iyo. Oh, daming supporter na Atty. Enzo, ha. Rosel Ganasias, welcome to the club. Squatter si Marcoleta sa TRICOM. Squatter nga lang, kulit pa, di ba? Yabang. Jonathan Abilanida. Welcome to the club. Mapagmataas ka, Congressman Marcoleta. Yung sinabi nyo na kung sino-sino lang ang nakikinig kay Atty. Enzo Recto, may isip at puso po kami, hindi tulad ninyo. Kaya job well done po, Atty. Enzo Recto. Great job po. We salute you. Continue to fight for our democracy. Oh, welcome to the club, Jonathan Abilanida. Sebastian ulit, oh. Dahil sa pa-picture ni Marcoleta kay attorney, dahil sa pa-picture ni attorney ni Marcoleta kay dating VP Leni Robredo, o, di ba? CD Jesus, welcome to the club. Si Marcolits lang naman ang bingatibo. Di naman pala siya miyembro ng TRICOM. Sira at nadamay tuloy imahe ng ibang mambabatas. Totoo, nagkakalat eh, no? Lolo Terio, welcome to the club. Parang trap idol. Lolo Terio ulit, oh. Welcome to the club, Lolo Terio. Saling pusa lang pala. Del Vice Fox. No vote to Marculilat. Mike Santos, welcome to the club. Marcoleta, manlilin lang talaga. Napanood ko video ni Enzo. Mo. Jeremias Espiritu, welcome to the club. Si Marcoletang gago, wala daw West Philippine Sea. Bobo, no? Salita ka ng salita eh. Anong walang West Philippine Sea? Yun nga pinag-aawayan. Siya, no? Ray J. Siopo. Wow, Sir Rox, si Sara impis na.
Ayon kay Ka Enzo, o, di ba? Yun nga ang tinapik natin eh. Pero dadaan sa butas ng karayom yan. Yung mga ibang tauhan ni Digong sa Senado, puta, kakapal na mukha niyan. Talagang tatablayin sila niyan. Hindi magigilty yan. Sana, God moves in a very mysterious way. Oo. Pero dito nga, sabi nga, malalaman natin yung mga hindi namang kongresista ng Pilipinas, kundi kongresista ni Digong, senador ni Digong, yun, labas na lahat yan, tihaya-tihaya na yan. Hindi na kayo maghanap, boboto nyo pa rin. Talagang napakarami yung tanga. 3J Show pala ito. Ayun, nakita ni Atty. Claire yung video na sinasabi ni Marcoleta. Totoo naman pala ang sinabi ni Ka Enzo dahil huwad si Marcoleta. Pa-handshake ka pa Madam Lenny dahil nagka-campaign. O, di ba? Talaga namang palang tama ang paratang ni Atty. Enzo. Hindi naman magsasalita si Atty. Enzo ng di tama Oo, di ba? Marilu Pabianak, shout out. A principal man, mabuhay ka, Atty. Enzo. Mabuhay ang bunyog. Grabe ginawa ni Marcoleta. Pero di nagpatinag si Atty. Enzo. Tunay nga na ang nagpapakataas ay ibinababa. At ang nagpapakumaba ay siyang itinataas. Bigo siya sa ginawa niya pagsira kay Atty. Enzo. God bless as po tayo at sa mga ka-warriors. God bless, Marilo Castro. O, di ba? Alam mo, nakayari Elite Balberan. Welcome to the club. Elite Balberan. Gagong yon, animal. Akala mo kung sinong magaling. Gago. Mainit ang ulo ni Elite. Emma Mata. Welcome to the club. No vote for Marcoleta. Lalo ngayong pinahiya si Atty. Tumotorgo. Ilagay nyo na lang yung boto nyo sa inidoro. Emma Mata ulit. Vote kabunyog. Lahat tayo. Siyempre. Elite Balbiran ulit. Bakit pinapasok paggago? Ito ni Elite. Artemio Chongson. Welcome to the club. Salingkat ka lang pala, Marcolelat. Gate crusher pala. Mamata ulit Yung kaya lang nila ang kaya nilang gaguhin. Nasa itsura naman ni Marcoleta ang hindi dapat igalang at respetuhin. Iglesia pa naman. Diba? Inaano ba yung iglesia? Wala ka ano dyan. Mamata ulit Huwag niyong iboboto. Yung magkubeta na yan. Wala sa pag-iisip. Laging mainit ang ulo. Bakit? Kaya ganyan kapag senador na. Di ba? Gemma, shout out. Marcolelat, sobra pahiya na naman. Di ba? Siya napahiya Alberto Olaer, shout out John Dimango, my friend, shout out. Sabi ni Alberto, Karoke, yung ginawa ni Marcoleta sa peace rally ng Iglesia ni Cristo, Iglesia ni Marcoleta, di ba sinisiraan din niya ang Quadcom? Sigawan pa ang mga Iglesia ni Cristo, di ba? Sabi ni Brother Eli, ang Iglesia ni Cristo hindi naniniwala si Jesus Christ. Ang Diyos tao lang daw siya. Kaya pala ang Iglesia ni Cristo kumakampi sila ni Digong Duterte. Di ba ang sabi ni Marcoleta, ang isang kamatis 20 pesos, sili pang sigang, mahal masyado. Hindi naman pala, di ba, niloko niya ang taong bayan. Marcoleta alias Magkano Korean Karoke Ay nako, Marcoleta. Pultam Nueva, welcome to the club Idol, wag natin kalimutan si Atty. Enzo sa eleksyon, ang Bunyog Party List. Ted ulit Mga ka-warriors, mabuhay uli ang Kongreso. Nakaipon na sila ng mahigit daw 215 friend.
pirma pabor sa impeachment ni Sara. Ngayon, masusukat natin kung baka Duterte pa rin ang Senado. Yun. Yan ang sabi ko, Ted eh. O kaya uunahin pa nila ang kampanya kaysa impeachment ni Sara. Palagay ko, wagi pa rin si Saring Duterte. Manalo o matalo ito, panalo pa rin siya. Bakit? Ipapasauli ba sa kanya ang mga magic na pera? Malay mo, ha? O isang oras na tayo, mga boss. Susan de la Cruz, shout out. Yordaman at Tony Enzo, mabuhay ang kabunyog. Celos Mostiola, welcome to the club. Bully si Marco Beta. Alexander Paz, welcome to the club. Mali ang ginawa ni Marcoleta, lalong nakilala ang Bunyog Party List at nagmukhang engot si Marcoleta. Itong abogadong si Marcoleta, kahit di member ng committee, ang lakas ng loob magpakontempt ng resource person. Dapat bigyan ng house rule si Marcoleta para madagdagan ang kaalaman. Diba? Ang rin pala no? Pinoy Hawaii Farmers, shout out. Pabor kay Atty. Enzo Recto ang ginawa na yan ni Marcoleta. Lalo nakilala ang Kabunyog Enzo, samantalang minus factor kay Marcoleta. Totoo yan, Pinoy Hawaii Farmers. 3J Shop ulit. Tawa-tawa. Xerox, pinahiya ni Marcoleta si Ka Enzo. In the end, siya ang napahiya. Nag-move ba naman ng i-contempt si Ka Enzo? Hindi naman pala member ng any of the TRICOM. Engot lang ang peg. Eduardo Asprek, welcome to the club. Walang nagawa si Marcoleta kundi nga ang sagot sa kanya ng TRICOM na nagagaling-galingan niya. Maikukontempt niya si Enzo, pahiya siya. Ela pa lang binatbat, kakahiya ka, Marcoleta. 3J Shop ulit to. Kaya dapat talagang iboto ang Bunyog kasi para mabalance ang Congress. Nakakaya itong Marcoleta na ito. Kalibil ni Kimo at Bato. Efrain, shout out welcome to the club, Efrain. Toilet paper ang papel ni Marcoleta sa Congress. Walang hiya at masungit. Siguro naman hindi ka magiging congressman kung hindi mo nilinlang ang bumoto sa'yo. O, yun. Sabi ko siya, Marcoleta ka eh. Ariel Bengson, welcome to the club. Marcoleta, lot-lot ka na. Ito. J. Lorenzo Cabano, welcome to the club. Ngayon, si Marcoleta ang dapat mag-apologize kay Atty. Enzo. Mag-apologize ka na, Marcoleta. Oo, baka manalo ko pa. Boboto kita, mag-apologize ka kay Atty. Enzo. O, diba? Boboto natin si Marcoleta pag nag-apologize siya kay Atty. Enzo, mga ka-warriors, O. Apologize ka lang. Publicly, O, diba? Corazon Liwanag, welcome to the club. Matatag ka sa iyong opinion, Atty. Enzo. May prinsipyo ka. Iboto ang Bunyog Party List. Oh. Marami to, Atty. Enzo. Mangangampanya pa tong mga to. Oh. Baka pinakamababa dito, sabi ko sa iyo. Oh. Yung 50,000, payat na payat yung botong may bibigay ng mga Rocky Warriors sa'yo. Totoo yan. Kalat ni Bayan naman. I cannot believe it. Na-impeach si Sweetheart Sara. Yan sinasabi ko sa iyo. Iyak-iyak ka ngayon. Hindi lang basta impeach, tambak. Oh. Sa halip na mahihirapan, kala natin mahihirapan makakuha ng 103 na signature. Ang nangyari, ang nahirapan yung hindi pumirma eh. Hindi sila nakaisandaan eh. Yung mga hindi pumirma. Oh. 306 nga, 250 ng pumirma. O, diba? Di 91 lang sila. O, baliktad. Ikaw talaga, friend eh. God moves in a very mysterious way. Yung sweetheart mo kasi, magaling lang sumayaw eh.
Santander Alvarez, welcome to the club. Walang patol yang walang patol yan si Marcobeta. Napahiya lang, buti nga sa'yo. Aso ni Diggs, patay tayo dyan. Santander Alvarez. Go ka Enzo, tama yung ginawa mo, di mo pinatulan si Marcobeta. Anteros Vlog. Welcome to the club. Anteros Vlog. May vlog ka ba, Anteros? Naningil nga. Butata naman siya. Nakakahiya. Nakakahiya nga. Ginawa ni Marcoleta. Di na dapat iboto yan si Marcoleta. Diba? Yun Lagon, my friend. Shout out ha. Hello, Manong Roque. Hindi ata alam ni Marcoleta ang katayuan niya sa bayan. Public figure siya at elected official. Kaya dapat open siya sa mga batikos sa kanya as long na connected or related sa trabaho niya at hindi personal na buhay. Naging balat sibuyas siya kaya nagpumilit na pumunta sa Tricom for personal reason. Kahit wala siyang personalidad doon. Binatikos pa niya ang dalawang broadsheet. Di daw nabanggit ang pangalan niya kahit nagtalumpati siya sa INC rally. Ano ba talaga, Marcoleta? Pag nabanggit ang pangalan mo, nagreklamo ka. Kung hindi naman nabanggit, magreklamo ka pa rin. Ay, apo. Pastor po to, pastor. Oo. Si Pastor Jun Lagon po to, ha? Ang gandang... Ay, pag nag-usap kami nito, pag may time ka, pastor, pre, tawag, usap ulit tayo. Pag nag-uusap kami nito, maniwala kayo. Puro tawanan kami ng tawanan, totoo. Alam mo ba yun, Jane na bahay na ka eh, ha? Ella, shout out. Magaling siya to ni Enzo Recto. Bakit ba mag-a-apologize? Buisit kang Marcoleta ka. Dapat ang pagalitan mo ay yung kaalyado mong DDS vlogger na puro ngaw-ngaw, fake news. Buisit ka. Welcome to the club, Ella, ha? Si Pastor na naman, no? Yes, impeach na ang salot ng lipunan sa Senado. Sa Senado na lang para ma-oust pag may mga walkout ulit. Kasunod niyan ang indignant rally leading to people power. Let the truth be heard. Pilipinas, kung minumutya, pugad ng luha at dalita, aking adhika, makita kang sakdal laya. Ah. Tumula yung pastor. Ah. Nelly Toyor. Welcome to the club. Nabudol na nga tayo ni Digong din. Magpapabudol pa ulit tayo sa mga tauhan kagaya ng Marcoleta. Mga na magkakaibigan na kampi sa mga Duterte. Oh. Eric Gold. Welcome to the club, ha. Marcoleta, traidor at manlilin lang talaga. Oh, yan, nasabi siya. Oh, ito may tanga isa, oh. Hindi ko nababasahin ikaw. Huwag kasi papasok dito yung tanga. May mga pumasok na tanga. Pinagbubura ko, ha. Oh, hindi nga ako pumapatol sa tanga. Parang awa nyo na mga tanga. Huwag na kayong nanonood ng vlog ko. Oo. Bawal nga ang tanga dito. Ha? Yung bobo may pag-asang tumalino. Kasi nga kabaligtaran ng bobo matalino. Eh ano kabaligtaran ng tanga? Wala. Tanga lang talaga. O, di ba? Tsaka maski anong paliwanag ang gawin mo, tanga nga yan eh. Yung bobo, paliwanagan mo, makakaintindihan. Kasi araw-araw mo papaliwanag sa kanya. Yung tanga, maski anong gawin mo dyan eh. Agad tanga yan. Oo. Lalo-lalo nang mahirap pagpaliwanagan yung mga kagaya nila Harry Roque, mga nagtatanga-tangahan. Oo. Dating human rights advocate eh, putik ngayon eh. Human left advocate, ha? Hoy, si Jane L, may pahabol, oh. Ano ba yan, Sir Rox? Matutulog na lang ako eh. Nambulabog pa itong Marcoleta. Wala daw West Philippine Sea, naloko na. Abogado ba ito o Robin Padilla II? May humabol pa, oh. Arnel Muleno, welcome to the club. Bulok na basura si Marcoleta. Welcome to the club. Mira Sweet Ayauri, welcome to the club. Paepal si Marcoleta. Ugali ni Duterte parehas mapanlait, higante,
Icha puwera shoot sa inidoro. Pahiya ka, no, ha? Patay tayo dyan, ha? Ay, mission accomplished, mga boss, oh. Naka-isang oras tayo, mga pre, ha? O, mo. Dami kasing nag-comment, oh. Pero natapos ko, ha, mga pre, ha? O, hanggang bukas po muli, God bless, ha? Ano? Ito. Nasa hula niya, mga boss, ha? Lulusot kaya sa Senado itong impeachment ni Sara Duterte? Konsensya na lang po ang magdadala niyan. Kung i-dismiss o i-acquit nila si Sara Duterte sa Senado sa impeachment na to, wala na ho tayong masasabi kung hindi sila ho ay mga alagad ng halimaw. Magandang gabi po, mga boss. God bless. Good night.